Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang ganti ng inapi, Kabanata 476 hanggang 500. Kabanata 476. Tumingin si Charlie kay Liang at nagtatakang nagtanong. Narinig kong may itatanong ka sa akin? Mabilis na tumango si Liang, kinuha ang kahon na gawa sa kahoy, na naglalaman ng 1,000-year-old snow ginseng, mula sa kanyang mga braso, ibinigay ito kay Charlie, at magalang na sinabi. Ginoong Wade, ang 1,000 taong gulang na snow ginseng na ito, ay isang heirloom ng aking pamilya, na ipinamana ng aking ina, sa loob ng maraming taon. Isinuot ko ito malapit sa aking katawan sa napakaraming taon na ang nakalipas. Ang ganitong uri ng kayamanan, ay nasa aking mga kamay at hindi makagawa ng maraming epekto, kaya pinag-isipan ko ito, gusto kong ibigay ito kay Mr. Wade. Hindi sinabi ni Charlie. Kinuha niya ang kahon na gawa sa kahoy, binuksan ito, at nang tingnan niya ito, nakita niya ang snow ginseng na may mga ugat na parang tao, at ilang waxy snow ginseng na nakahiga sa loob nito. Sa isang sulyap lang, nararamdaman na ni Charlie ang malakas, at mayamang espiritual na enerhiya dito. Ito nga ay talagang isang kayamanan ng langit at lupa. Ito ay nakaligtas sa loob ng libu-libong taon sa pagitan ng langit at lupa, at hinigop ang lahat ng aura sa pagitan ng langit at lupa, at ang pinagmulan nito ay ang Changbai Mountain, kung saan kahit ngayon, ito ay napakahusay na protektado at halos primitive na ekolohiya, kaya mas dalisay din itong snow ginseng. Hindi mapigilan ni Charlie na matuwa, kung ang 1,000 taong gulang na snow ginseng na ito, ay ginamit para sa kanyang sarili, maaari itong gumawa ng kanyang sariling lakas na direktang tumawid sa isang antas, na simpleng hindi malilimutang pagkakataon. Kaya walang pakialam na nagtanong si Charlie, Liang, ano ang gusto mong gawin ko? Nagmamadaling sinabi ni Liang, Mr. Wade, hayaan kong sabihin sa iyo na si Fredman, ang pinuno ng East Cliff Wilson family at ang chairman ng Future Company Group, ay nawalan ng kakayahan sa pagkalalaki. Matapos kunin ang pinahusay na formula ng pamilya Wei, nagsimula ang mga ugat na lumala. Ngayon ang doktor ay nagsabi, na ang kanyang mga ugat ay hindi maaaring panatilihin, at kailangan niya ng amputation. Kung gagawin niya ang amputation, sisirain niya ang pamilya Wei. Kaya hihingi ako ng tulong kay Mr. Wade, na kumilos para tulungan si Fredman, na malutas ang problema sa ulceration, at tulungan ang pamilya Wei na makaligtas sa sakuna. Mapaglarong ngumiti si Charlie, imbes na diretsyong sumagot sa kanya. Sa halip ay nagtanong pa ito na may pagtataka. Nabalitaan ko na naghihirap ka at napahiya sa pamilya Wei. Bakit mo ibibigay ang napakamahal na snow ginseng sa oras na ito, at magmakaawa sa akin na tulungan ang pamilya Wei? Inamin ni Liang, talagang dumanas ako ng kahihiyan sa pamilya Wei, sa lahat ng mga taon na ito. Sa totoo lang, wala akong nararamdaman para sa pamilya Wei. Kung hindi namatay ang nanay ko, hindi niya hahayaang tratuhin ako ng pamilya Wei ng ganito. Hindi niya hahayaang pumunta ako sa Ores Hill mula sa Changbai Mountain. Sa pagsasalita tungkol dito, biglang natuwa si Liang, na ikayam ang kanyang mga kamao, at sinabing, ang pamilya Wei ay nagbigay sa akin ng labis na kahihiyan sa loob ng maraming taon. Ang dahilan kung bakit nanatili ako sa pamilya Wei, ay upang makahanap ng isang pagkakataon, para maghiganti sa mga kahihiyan ng mga taon na ito. Gayun din, malaki ang ginawa ng tatay ko sa nanay ko noon. Lagi akong umaasa na balang araw, ako ay maaaring hayaang ibaba ang kanyang ulo, hayaan siyang pumunta sa Changbai Mountain. Pumunta sa libingan ng aking ina, at magtapat sa aking ina. Sa mga salita ni Liang, medyo nasasabik siya, at ang lalaking ito sa edad na 30s, talagang pumatak ang luha. Nabulunan siya at sinabing, hindi alam ni Mr. Wade.
Ang aking ina ay orihinal na nag-iisang anak na babae, ng pamilya na kolektor ng herbal na gamot sa paanan ng Chiangbai Mountain, hindi isang malaking pamilya. Ngunit dahil sa craftsmanship ng halamang gamot, ang buhay ay mayaman pa rin. Ang scumbag na tatay ko, nang pumunta siya sa Chiangbai Mountain para kumuha ng gamot, nakita niya na ang aking ina ay maganda at bata at walang alam, kaya nilinlang niya ito. Ang aking ina ay pinaglalaroan niya. Akala niya ay pakakasalan siya nito, ngunit hindi niya inaasahan na ang scumbag na ito ay isang taong walang salita. Umalis siya at iniwang buntis ang aking ina. Pagkasabi noon, sinabi ni Liang kay Charlie, ang eksaktong nangyari noon. Ang ina ni Liang ay buntis noong siya ay walang asawa. Noong buntis siya, siniraan siya sa bundok Chiangbai. Kung hindi dahil sa pagbubuntis niya sa kanya, gusto na sana ng kanyang ina na wakasan ang kanyang buhay. Nang maglaon, ipinanganak si Liang, at sa nayon sa paanan ng bundok Chiangbai, siya rin ay naging isang ligaw na species, kung ituring ng lahat. Ang tanging init at ligtas na kanlungan sa kanyang pagkabata ay ang kanyang ina. Ngunit ang kanyang ina ay nagkasakit ng labis na trabaho at mga hinaing. Namatay at iniwan si Liang ng mag-isa. Dumating si Liang sa bahay ni Wei nang wala ang kanyang ina, at hindi siya nagkaroon ng magandang araw. Ang kanyang ama ay mababa ang tingin sa kanyang ina, kaya minalas din siya nito. Inabuso siya ng kanyang madrosta at kapatid sa ama, binugbog, at pinapahiya araw-araw sa loob ng 20 taon. Siya ay nagtitiis para humanap ng pagkakataong makapaghiganti. Sa pagsasalita tungkol dito, tumingin siya kay Charlie at taos-pusong sinabi, Mr. Wade, ang tatay ko ay nangako na kung sino ang makakalutas ng problemang ito para sa pamilya, ay siyang magiging chairman ng Waste Pharmaceutical. Kung matutulungan mo akong makakuha ng direksyon, ako ang magiging kabayo mo sa natitirang bahagi ng aking buhay. Nasa iyo ang lahat. Kabanata 497. Matapos marinig ang sinabi ni Liang, biglang naramdaman ni Charlie na medyo kamukha ni Liang ang kanyang sarili. Noong unang panahon, ulila rin siya at basura na pinahiya at binubuli ng iba. Nang matagpuan siya ni Stephen Thompson, at iniabot ang Emgrand Group, at ang 1 bilyon-bilyong premium na card sa kanyang mga kamay, ito ay tunay na nagpasimula ng isang pagbabago sa kanyang buhay. Nang maglaon, hindi niya sinasadyang nakuha ang 9 profound heaven scripture. At nagawa ang kanyang sarili na pumailang lang sa angit. At minsan, kapag siya ay tinanggihan ng lahat, siya naghihintay ng isang pagkakataon, naghihintay ng pagkakataon na patunayan ang kanyang sarili sa lahat. Naghihintay ng isang pagkakataong sampulin ang lahat ng humahamak sa kanya. Kaya naman, naiintindihan niyang mabuti ang damdamin ni Liang. Isang bata na pinagalitan bilang isang ligaw na lahi mula pagkabata, namatay ang kanyang ina at nagpunta sa bahay ng kanyang biolohikal na ama. At dumanas ng mas matinding pagpapahirap sa loob ng 20 taon. Ang antas ng pagpapaubaya sa kanyang puso ay mas mataas pa kaysa kanyang orihinal na sarili. Sa pag-iisip nito, nagpasya si Charlie na tulungan siya, at tulungan siyang makontrol ang kabuuan ng pamilya Wei. Nagkataon lang na ang kanyang bastard na kapatid ay kaaway niya, at ang kanyang 1000 taong gulang na Snow Ginseng, ay eksaktong kailangan niya ng husto. Kaya't sinabi ni Charlie, Liang, dahil gusto mong maghiganti, maaari kitang tulungan. Nang marinig ito ni Liang, lumuhad siya sa lupa sa tuwa, itinutok ang kanyang ulo sa lupa, at malakas na sinabi, Salamat Mr. Wade, sa iyong bukas palad na tulong, hinding-hindi ko ito makakalimutan. Huminga si Charlie, tinulungan siyang tumayo, at nagtanong, nasaan si Fredman ngayon? Nasa bahay siya ng pamilya Wei. Nagmamadaling sinabi ni Liang, ang ulcer sa kanyang lugar ay hindi magagamot, kaya pansamantalang tumanggap siya ng mga anti-inflammatory, at antibacterial treatment sa bahay. Tumango si Charlie at sinabing, kung ito ang kaso, pumunta tayo at gamutin siya. Pagkatapos magsalita, sinabi muli ni Charlie, pero sasabihin ko muna ang mga pangit. Ako lang ang nagmamalasakit, ang kanyang mga nagnanakaw na bagay. Kung tungkol sa mga bagay na hindi niya magagamit, wala akong pakialam.
Nagmamadaling sinabi ni Liang. Makatitiyak si Mr. Wade na hindi niya ito magagamit dito. Walang gagawin ng pamilya Wei. Kailangan lang siyang tulungan ng pamilya Wei, na pigilan ang Fester. Kahit na kung ito ay nalinis sa kanya. Bahagyang ngumiti si Charlie. Okay, then let's go now. Tuwang-tuwa na tumango si Liang. Okay, Mr. Wade. Sa oras na ito, halos lahat ng tao sa sala ng Wei's Villa ay nakatutok dito, at ang kanilang mga ekspresyon ay labis na nabalisa. Malapit na ang deadline na ibinigay ni Fredman. Ang lahat ay lumabas para sa isang mahabang lap, ngunit walang nakahanap ng solusyon sa mga problema ni Fredman. Napakalungkot din ang ekspresyon ni Fredman. Sa oras na ito, nag-infuse pa siya ng mga likido. Ang mga antibiotics ay maaari lamang pabagalin ang bilis ng kanyang festering, ngunit hindi pa rin mapigilan ang namumuong yapak. Sa ngayon, ang kanyang sakit ay nagsisimula ng lumala, at ang sitwasyon ay lumalala. Nakita ni Fredman na isa-isang lumabas ang pamilya Wei, at isa-isang bumalik. Halos nakabalik na ang lahat. Hindi niya napigil ang sumigaw sa galit. Ano, wala pang nakahanap ng paraan para pagalingin ako. Lahat ay mukhang nahihiya at nagpanik ngunit hindi naglakas loob na sagutin siya. Kabanata 478. Malamig na tiningnan ni Fredman ang Wei family patriarch, at sumigaw. Yang Zheng, hindi ka pa nakaisip ng paraan. Nang inig si Yang Zheng sa kanyang puso at mabilis na sinabi. Huwag kang mag-alala, Fredman, nagpahanap na ako ng sikat na doktor para sa iyo, sa ibang mga lugar, at pinakilos ko na rin ang mga kontak ng pamilya Wei sa industriya ng parmasyutiko, upang makahanap ng mas malawak at higit na makapangyarihang antibiotic, na tiyak na magpapagaling sa iyo. Bagamat iyon ang nangyari, walang ideya si Yang Zheng sa kanyang puso. Inaasahan noong una na maimbitahan ni Robert si Changqi, ngunit hindi siya binigyan ni Changqi ng pagkakataon. Matapos siyang paalisin ni Changqi sa clinic, naghanap siya ng ilang sikat na mga doktor ng tradisyonal na gamot sa Ores Hill, ngunit nang marinig ng lahat na ito ay si Fredman, walang gustong sumama. Ang mga bagay na hindi magawa ni Fredman sa Ores Hill, ay matagal nang kumalat, at ang mga bagay na naging sanhi ng ulceration doon, ay sa pamamagitan ng pag-inom ng gamot nang walang pinipili. Bukod dito, sinabi na ng mga doktor sa People's Hospital na ang kanyang kondisyon, ang tanging paraan ay pagputol ng kanyang mga paa. Sino ang maglalakas loob na malagay sa gulo sa oras na ito? Kung hindi ito gagaling, hindi lamang kutsain, ngunit maaari ring gumanti si Fredman. Pagkatapos ng lahat, ang pamilya Wei ay ginantihan niya sa maling pagbibigay ng gamot, upang sila ay maghanap ng mga doktor para sa makatulong. Maraming nahanap si Robert, ngunit wala siyang mahanap na makakagamot kay Fredman. Sa desperasyon, siya ay umuwi pansamantala. Ang karanasan ng iba pang miyembro ng pamilya Wei ay katulad ng kay Robert. Anyway, nang mabalitaan ng lahat, na ginagamot nito si Fredman, 11 sa 10 doktor ay ayaw sumama, at hindi sila pupunta para sa anumang halaga ng pera. Nang makita ito, naramdaman ni Yang Zheng na malabo ang kinabukasan ng pamilya Wei. Ang bilis ng festering ni Fredman ay hindi masyadong mabagal. Sa bilis na ito, naitentiya niya na siya ay magiging bulok sa loob ng 2 araw. Noong panahong yun, natakot ang pamilya Wei na hindi niya gagawin ang mamatay. Hindi napigilan ni Robert ang paghila kay Yang Zheng, at sinabi sa mahinang boses, Dad, anong gagawin natin ngayon? Tatakbo ba tayo? Si Yang Zheng ay tumango, ibinaling ang kanyang ulo upang tingnan siya, na lalong nagalit habang siya ay nanunood, at bumulong. Marunong kang tumakas, saan ka makakatakas? Sa tingin mo hindi tayo hahanapin ni Fredman kung tatakas tayo sa Ores Hill? Pagkatapos noon, inis na tumingin sa kanya si Yang Zheng, at sinabing, Tinanong kita, pumunta ka kay Changqi, ngunit bumalik kang mag-isa. Walang kwenta ka talaga. Hindi kontento ang sinabi ni Robert. Dad, you can't blame me. Narinig yun ni Changqi, ang matandang guro. Gusto niyang gamutin si Fredman, pero agad siyang tumanggi. Malinaw na siya ay nagkaroon ng puot kay Fredman. Ano ang magagawa ko? Itinaas ni Yang Zheng ang kanyang kamay, at sinampal siya sa mukha at galit na pinagalitan.
Ganito ka nang lang lagi simula pagkabata. Kung may nangyayari, ikaw ay laging umiwas sa responsibilidad. Kung hindi mo madala si Changki, sa tingin mo ba ay wala kang kasalanan? Gustong manalo kay Fredman at bigyan si Fredman ng gamot na wala pang napatunayan sa klinika. Sa pagsasalita tungkol dito, si Yang Zhang ay galit. Kung hindi mo ginawa ang ganitong uri ng bagay, paano tayo nahulog sa kung nasaan tayo ngayon? Ang pagsusumikap ko sa buhay ay malapit ng masira. Nagawa mo na. Si Robert ay spoiled simula pagkabata. Halos hindi siya nabugbog ng kanyang ama na si Yang Zhang. Sa sandaling ito, sinampal siya ni Yang Zhang ng napakalakas, at puno siya ng galit at pagkabigo. Si Robert na nabugbog ay pangit ang ekspresyon. Alam din niyang ganito ang pangyayari sa kanyang sariling problema, kaya imposibleng alisin ang responsibilidad na ito. Nakatakip lang siya ng mukha at nauutal. Dad, I'm sorry, I was wrong, pero sinisikap ko rin na palawakin pa ang pamilya natin. After all, si Fredman ang chairman ng Future Company Group. Kung makakaakyat tayo sa kanyang relasyon, ay tiyak na mas bubuo ng maayos sa hinaharap. Napabuntong hininga si Yang Zhengwei sa kawalan ng pag-asa. Medyo naantig din siya sa mga salita ni Robert. Hindi niya gustong saktan ang pamilya Wei. Siya ay umaasa na ang pamilya Wei ay magiging mas mahusay. Hindi kaya ito ang tadhana ng pamilya Wei. Maaaring marami rin siyang utang noong bata pa siya, at ngayon ay pinaparusahan na siya. Nang siya ay nanlulumo, may isang tao sa pamilya Wei na biglang sumigaw sa pananabik. Parating si Liang kasama ang henyong doktor na si Changki. Kabanata 409. Sa sandaling sinabi niya ito, lahat ay nagpakita ng excited na mga mata. Nanlaki ang mga mata ni Yang Zheng, at nanginginig siyang nagtanong. Ano ang sinabi mo? Sino ang kasama ni Liang? Isang tao ang sumigaw sa pintuan. Kasama ni Liang si Changki ang henyong doktor, at isang batang lalaki. Pumasok na siya sa bakuran. Sa sandaling bumaba ang boses, agad na nagbago ang ekspresyon ni Yang Zheng, mula sa pagkagulat sa ecstasy. Nandito si Changki. Sa wakas ay hiniling ni Liang kay Changki na tumulong. Diyos ko! Sa wakas maliligtas na ang pamilya Wei. Lalong tuwang-tuwa si Fredman. Wala siyang pakialam sa karayom, para sa pagbubuhos sa likod ng kanyang kamay, nga kanyang mga mata ay pulang-pula sa excitement. Dahil nagsimulang lumala ang mga ugat, talagang naramdaman niya sa kanyang puso, na si Changki lamang ang maaaring panatilihin ang kanyang mga ugat. Gayunpaman, alam din niya na si Changki ay labis na hindi nasisiyahan sa kanya. At ito ay imposible para iligtas siya. Kung bakit muling nagbago ang isip ni Changki, at sinundan ang pamilya Wei pabalik para magamot siya, hindi niya ito maintindihan, at hindi siya nag-abala sa pag-iisip tungkol dito. Gusto lang niyang makuhang gumaling ang sariling mga ugat. Kahit na ito ay walang silbi, hanggat ito ay nananatili doon ng maayos, hindi niya nais na mawala ito. Si Yang Zheng, na nasa mahinang kalusugan, ay lumakad papunta sa pintuan ng may kagalakan, at napabulalas sa pananabik. Bilis! Papasukin ang henyong doktor na si Changki. Si Robert sa gilid ay hindi makapaniwala. At bumulong. Paano nakumbinse ni Liang, isang ligaw na species, na imbitahan si Changki? Hindi niya talaga kaya. Tumahimik ka. Wala kaming pakialam kung paano niya ito ginawa. Isang magandang bagay na maimbitahan si Changki. Binigyan ni Yang Zheng si Robert ng masamang tingin, at nagbigay ng babala. Huwag magsalita ng walang katuturanan mamaya, maghihintay ka hanggang gumaling si Fredman. Galit na galit si Robert, ngunit tumango siya at sinabing, okay. Sa oras na ito, si Liang, kasama sina Changki at Charlie, ay pumasok sa bahay ng pamilya Wei. Nang makita si Changki, gamaan ang loob ng iba pang miyembro ng pamilya Wei. Naniniwala ang lahat na simula nang dumating si Changki, maliligtas ang pamilya Wei. Sa hindi inaasahan, sa sandali ng krisis, si Liang ang nagpaikot, which is hindi ka panipaniwala. Mukhang ibibigay na kay Liang ang Wei's Pharmaceutical ngayon. Sa biglaang pagsabog ni Liang, tila ang direksyon ng hangin ng buong pamilya Wei ay magbago ng kaunti.
Pagkatapos ng lahat, sinabi ni Yang Zhang dati, kung sino ang makakalutas ng problemang ito, ay maging chairman ng Waste Pharmaceutical, ang may-ari ng pamilya. Sa ilang sandali, naging kakaiba ang mga mata ng lahat. Nang marinig ang mga komento ng mga taong ito, ang mukha ni Robert ay namula, at ang kanyang mga mata ay puno ng puot. Liang, kayong mga ligaw na species, maglakas loob na nakawin ang aking limelight. At si Changqi, ang lumang bagay na walang kamatayan, nang imbitahan siya, malinaw na tumanggi siya, bakit nagawang anyayahan siya ni Liang, at dumating siya. Sa sandaling ito, nakita niya si Charlie. Ang kanyang mukha ay agad na naging sobrang pangit. Hinding-hindi niya makakalimutan ang kahihiyan, na harapin niya si Charlie. Pinipilit niyang dilaan ang urinal sa Brilliant Club. Kabanata 500, sa hindi inaasahang pagkakataon, ang lalaking ito ay talagang nakasama ni Liang na wild species. Masayang sinalubong siya ni Fredman, pero nang makita niya si Charlie, ay agad namang nagbago ang mukha nito. At the same time, biglang sumakit ang puso niya. Ang kahihiyan na dinanas niya sa kamay ni Charlie, ay hindi bababa sa kay Robert. Noong una, itinuring niya si Charlie bilang isang mortal na kaaway, ngunit ngayon na sina Charlie at Changqi ay nagsama-sama, hindi siya nangahas na magpanggap na napipilitan. Dahil alam niyang si Changqi, ang lumang bagay, tila ginagalang si Charlie. Kung sasaktan niya ulit si Charlie, siguradong wala na siyang pakialam dito. Sa pag-iisip nito, walang sinasabi, agad siyang humakbang at yumuko kay Changqi at nagsabi, "Tito, ginalit kita noon, kasalanan ko ang lahat. Ngayon alam ko na mali ako. Pagalingin mo ako." Walang pakialam na sinabi ni Changqi. Sinabi ko na ang ating dalawang pamilya, ay hindi na magkakaroon ng anumang relasyon sa hinaharap, huwag mo na akong tawaging tiyuhin. Ayaw ko itong marining. Tutal, tinuro niya si Charlie sa tabi niya, at magalang na sinabi. At saka, ang taong mag-aalaga sa iyo ngayon ay hindi ako, kundi si Mr. Wade. Sa mga mata ni Changqi, ang kakayahan ni Charlie ay halos malapit sa Diyos. At wala nang iba, sa kanyang magic medicine lamang, sa mga mata ni Changqi, ay nalampasan ang lahat ng mga doktor, at mga parmasyutiko sa mundo. Sa makatuwid, iginagalang ni Changqi si Charlie sa lahat ng oras, at may taos-pusong paggalang sa kanya. Nang marinig ito ni Fredman, agad siyang natigilan, at napatingin kay Charlie na hindi makapaniwala. "Charlie, maaari mo ba akong pagalingin?" Mapaglarong tumingin si Charlie kay Fredman, at sinabing, "Fredman, hindi maganda ang ugali mo. Gusto mo pa ba ang iyong mga ugat?" Sumimangot din si Changqi at sinabing, "Fredman, si Mr. Wade lang ang tao sa mundong ito na makapagliligtas sa iyo. Kung hindi mo pa rin iginagalang si Mr. Wade, sana hindi mo ito pagsisihan sa hinaharap." Nang marinig ito ni Fredman ay agad siyang sumimangot sa kanyang puso. Ang 8 tagumpay ng kanyang sakit ay dulot ni Charlie, na gumawa ng mga taktika sa Renovation Summit, ngunit wala siyang nakitang direktang ebidensya. Higit pa sa isang beses, pinahiya siya ni Charlie. Tawagin siya na kanyang ama at lolo. Masasabing ang pinakaayaw niya sa mundong ito ay si Charlie. Gayunpaman, nang marinig niya na si Charlie lamang ang makakapagligtas sa kanya. Si Fredman ay agad na piniga ang lahat ng puot sa kanyang puso, mabilis na binago ang kanyang mukha at sinabing, Charlie with a flattering expression. "I was wrong, Mr. Wade, you don't take it to your heart, tulungan mo ako at iligtas ang aking buhay." Bahagyang ngumiti si Charlie, tumingin sa kanya at nagtanong, "Fredman, nakalimutan mo na ba kung ano ang dapat na itawag mo sa akin?" Kinagat ni Fredman ang kanyang mga ngipin, naisip sa kanyang sarili na kung ang isang tao ay maaaring yumuko at mag-inat, siya ay lalaban para sa mga ugat. Kaya, agad siyang lumuhad sa lupa at sinabi kay Charlie, "Lolo, anong nangyari dati ay kasalanan ko lahat. Mangyaring huwag matandaan ang kasalanan ng kontrabida, mangyaring tulungan ako." Gaya ng sinabi niya ay napatakip pa rin siya ng bibig sa takot na magalit si Charlie, baka hindi siya bigyan ng gamot. Napatulala ang iba, itong si Fredman. Ang chairman ng Future Company Group ay talagang tumawag sa isang bata ng lolo. Ano ang pagkakakilanlan ng binata na ito?
na kayang yumuko ng chairman ng isang malaking grupo. Tumango si Charlie bilang kasiyahan sa oras na ito at sinabing, "Not bad, mas mahusay ka sa iyong negosyo." Sobrang hinangaan ni na Yang Zheng at Changqi si Charlie, ngunit tinawag pa ni Fredman si Charlie ng lolo, halos malaglag sa gulat ang kanilang mga mata. Nagmamadali siyang humakbang at pinuri. Pagkatapos marinig ang pangalan ni Mr. Wade sa mahabang panahon, hindi ko maisip na makita ang tunay mong mukha ngayon. Ito ay talagang isang master. Malakas ang aking paniniwala, na kaya mong harapin ang sakit ni Chairman Wilson, pakitulungan siya. Si Robert sa gilid ay hindi maiwasang magalit nang makita niya si Charlie. Kaya napabuntong hininga siya at sinabing, "Dad, ang bata na ito ay hindi talaga master? Matagal ko na itong tinanong. Isa lang siyang feng shui godstick. Huwag maniwala sa kanya. Dapat itong si Liang, isang ligaw na species, ay nakipagsabuatan sa kanya para magsinungaling sa iyo." Niyanig ni Yang Zheng ang kanyang puso. Nang makitang nakasimangot si Charlie, ay agad niyang sinampal si Robert gamit ang kanyang kamay. Ang hindi niya inaasahan nang marinig ni Fredman, na nakaluhod sa lupa. Tumalon siya at sinampal din si Robert. Silang dalawa, ang isa ay umalis at ang isa ay nasa kanan, binigyan ng sampal si Robert mula kaliwa at sa kanan.